Ara. Si Momo Ayase ay nagalit nang pilitin siya ng kanyang nobyo na magbigay ng pera para sa kanilang date. Nasipa niya ito nang imungkahi nitong mag-check-in sila sa isang hotel, na nagresulta sa kanilang paghihiwalay. Sa kanyang pagdadalamhati ay nagsumbong siya sa kanyang mga kaibigan, na nagtanong kung bakit niya nagustuhan ang kanyang dating nobyo. Inamin ni Momo na naakit lamang siya dito dahil kahawig ito ng kanyang paboritong aktor na si Kenta Kakura, isang dahilan na itinuring ng kanyang mga kaibigan na walang kabuluhan. Habang naglalakad si Momo sa mga pasilyo ay nakaramdam siya ng kalungkutan. Napansin niya ang isang lalaking estudyante na binubuli sa loob ng isang silid-aralan. Nagpa siya siyang makialam, umupo siya sa mesa ng lalaki at tiningnan ng masama ang mga bully hanggang sa tumigil sila. Pagkatapos ay umalis si Momo ngunit agad siyang nilapitan ng estudyanteng kanyang ipinagtanggol. Masigasig siyang nakipag-usap kay Momo tungkol sa mga alien at UAP, Unidentified Aerial Phenomena, na lalong nagpalala sa kanyang masamang kalooban dahil sa walang tigil na pagsalita nito. Bagamat wala siyang balak na makipagkaibigan sa kanya, humingi ng paumanhin si Momo nang mapagtanto niyang nasaktan niya ang damdamin nito at inamin niyang mas naniniwala siya sa mga multo kaysa sa mga alien. Nang marinig ito, ngumisi ang lalaking estudyante sa kawalan ng paniniwala sa mga multo, kaya ipinagtanggol ni Momo ang kanyang paninindigan sa pamamagitan ng pagbanggit na ang kanyang lola ay isang spirit medium. Humantong ito sa isang mainit na debate tungkol sa kanilang mga paniniwala, na nagtapos sa isang hamon upang patunayan kung ang mga UFO o mga multo ay totoo. Sa kailaliman ng gabi, sina Momo at ang estudyanteng lalaki na binansagan niyang occultcon, ay pumunta sa kani-kanilang destinasyon upang malaman kung sino ang tama. Pumasok si Momo sa Nagi Hospital, kung saan pinaghihinalaan ni occultcon na maaaring lumitaw ang mga UFO, habang si occultcon naman ay pumunta sa isang tunnel kung saan pinaghihinalaan ni Momo na maaaring magpakita ang isang multo. Habang nag-uusap sila sa telepono, ibinahagi ni Momo ang kanyang dating sama ng loob sa kanyang lola, dahil binuli siya ng mga batang lalaki sa kanyang paligid, kasama ang isang lalaki na dati niyang gusto. Matapos siyang pilitin ng kanyang kamag-anak na magsagawa ng isang ritual sa publiko, ibinunyag din niya na kalaunan ay pinatawad niya ang kanyang lola at nagsimulang maniwala sa mga multo. Matapos niyang mapagtanto ang halaga ng kanyang papel bilang isang espiritista at ang tunay niyang kinainisan ay hindi ang pambubuli kundi ang pangungutya ng kanyang crush sa kanyang lola. Di nagtagal, nakatagpo ni occultcon ang isang matandang espiritu na kilala bilang Turbo Granny, na nag-alok na pasisipsipin siya sa kanyang mga suso kapalit ng paggawa ng chupageti. Tumakas si occultcon sa takot habang itinatanggi ang realidad ng multo. Binalaan siya ni Momo tungkol sa Turbo Granny Ghost, na ipinaliwanag na ang mahuli nito sa isang karera ay nangangahulugan ng pagiging sinumpa. Naririnig ang mga sigaw ni occultcon matapos siyang maabutan ng multo sa kanyang bisikleta. Umalis si Momo upang tulungan siya. Gayunpaman, nang sumulyap siya sa unahan, natakot si Momo sa nakita niyang tatlong misteryosong nilalang na nagkukubli sa pasilyo. Nagpanik siya at sinubukan na tumakas, ngunit nahuli at napigilan siya ng mga ito. Matapos magising at matagpuan ang sariling nakatali sa isang silya at nakasuot lamang ng kanyang panloob, nagpakilala ang mga nilalang bilang Sir Potions, isang extraterrestrial na lahi na naghahangad na makakuha ng kakayahang magparami na katulad ng sa mga tao. Ipinakita ng isa sa mga Serpo ang isang mechanical na aparato mula sa kanilang mababang bahagi, na naglalayong kunin ang kanyang matris at mga reproductive organs sa pamamagitan ng bengbang. Nagpupumigla si Momo laban sa kanyang mga tali, ngunit ginamit ng mga Serpo ang psychokinesis upang magdulot ng pagkaakit sa kanya. Nang malapit na silang magpatuloy, ang pagtunog ng telepono ni Momo ang umagaw ng atensyon ng mga Serpo, na nagdulot ng kanilang pagkamangha nang lumitaw si Turbo Granny at kagatin ang aparato. Natanto ni Momo na ang multo ay si occultcon pala na sinaniban. Sinubukan ng mga Serpo na pigilan ang sinaniban na si occultcon sa panggugulo ngunit masyado itong mabilis kaya natanggal nito ang kanilang mga mechanical na talong. Matapos maipit sa pader ng mga Serpo gamit ang psychokinesis, pumayag si occultcon na ibigay ang kanyang talong sa mga Serpo. Ibinunyag niya na matagal na niyang gusto na makatagpo ng mga alien dahil wala siyang mga kaibigan hanggang sa makilala niya si Momo. Sinabi niya na wag itong galawin dahil ito lamang ang nagtanggol sa kanya. Gayunpaman, tinanggihan siya ng Serpos at patuloy na pinataas ang pagkaakit ni Momo. Habang nagpapatuloy ang pangyayari, naalala ni Momo ang mga tagubili ng kanyang lola na isagawa ang ritual upang palayain ang kanyang ki at nagawa niyang maisakatuparan ito, na nagresulta sa pagbukas ng kanyang mga kakayahan bilang psychic na nakatulong sa kanya upang makawala sa kanyang mga gapos.
Bilang kumpirmasyon sa ritual, kinilala ni Momo ang tunay na kakayahan ng kanyang lola bilang isang espiritista at sinagot ang serpo ng isang malakas na sipa na nagpabagsak sa alien pabalik, na nagdulot ng pinsala sa UFO. Pagkatapos ay pinigilan ni Momo ang pag-angkin ni Turbo Granny kay Occult Kun matapos siyang atakihin nito. Bago maglaho, binalaan ni Turbo Granny si Momo na kinuha niya ang talong ni Occult Kun, at ang tanging paraan upang maalis ang sumpa ay harapin siya sa tunnel kung saan siya naninirahan. Matapos makaligtas sa pagkawasak ng UFO, sina Momo at Occult Kun ay nagsimulang maniwala sa pag-iral ng mga alien at multo. Naghanda si Occult Kun na umalis upang harapin si Turbo Granny, na iginigiit niyang gagawin niyang mag-isa upang hindi na siya maabala pa. Gayunpaman, nagpumilit si Momo na mag-alok ng kanyang tulong. Tinanggap ng lalaking estudyante ang kanyang kabaitan at humingi ng paumanhin sa kanyang asal, at ipinaliwanag na ito ay dahil siya ay isang awkward fellow. Nang marinig ang isang pariralang nakapagpapaalala kay Ken Takakura, nabigla si Momo ngunit mabilis na nakabawi at itinanggi ang anumang maling akala. Matapos magtanong tungkol sa kanyang pangalan, dahil napagtanto niyang hindi niya ito naitanong dati, napatahimik si Momo nang malaman mula kay Occult Kun na ang kanyang pangalan ay Ken Takakura. Ayaw tanggapin ni Momo na kapangalan ito ng kanyang idolo na si Ken Takakura. Sinabi ni Momo kay Ken na hindi niya maaaring gamitin ang tunay niyang pangalan sa kanyang harapan at nagpasya siyang tawagin na lang ito bilang Okarun, isang palayaw na labag sa kalooban nitong tinanggap, dahil umaga noon, oras kung kailan hindi nagpapakita ang mga espiritu, inanyayahan ni Momo si Okarun sa kanyang bahay hanggang sa maggabi muli at maaari na nilang harapin si Turbo Granny. Sa kanilang pagdating, biglang sumiklab ang katawan ni Okarun habang sinusubukan niyang dumaan sa Torii Gate, na nagudyok kay Momo na gamitin ang kanyang psychic powers upang ihagis ito sa kalapit na ilog. Pagkatapos nun ay sakalang natuklasan ni Momo na ang talisman sa kanyang gate na nagtataboy ng masasamang espiritu ang dahilan. Inalis niya ito upang hayaang makadaan si Okarun ng ligtas. Naaliw si Momo sa buhok ni Okarun, na ngayon ay kahawig na ng buhok ng isang matandang babae dahil sa pagkasunog. Nang pareho na silang nasa loob at nakapagpalit ng damit, nalungkot si Okarun nang malaman niyang nawawala ang kanyang talong, na nagudyok kay Momo na ipaalala sa kanya na ito ay bunga ng kanyang sariling mga aksyon nang nilapitan siya nito sa paaralan. Inamin ni Okarun na ayaw niyang mawala ang pagkakataong magkaroon ng kaibigan at natatakot na hindi siya kayang kaibiganin ni Momo. Tiniyak ni Momo sa kanya na ang tunay niyang problema ay ang pagbubukod niya ng kanyang sarili sa iba at sinabi na handa siyang talakayin ang mga paranormal na bagay kasama niya. Naantig si Okarun sa mga salita ni Momo at napaluha, ngunit sumagot ito ng bastos kaya nainis si Momo. Narinig ng dalawa ang tunog ng doorbell, dahil hindi pamilyar ang tunog, naniniwala si Momo na ito ay isang masamang espiritu dahil ang kanyang bahay ay may dalawang tunog ng doorbell, isa para sa mga tao at isa para sa masasamang espiritu. Nang mapagtanto na ang dahilan kung bakit nakapasok ang isang masamang espiritu sa kanyang bahay ay dahil inalis niya ang talisman sa Torii Gate, lumabas sina Momo at Okarun sa likod ng bahay at sinubukan na ibalik ang talisman sa tamang lugar. Gayunpaman, natuklasan nila na nagbago ang setting ng tirahan, na may pader na biglang lumitaw na nakabaon sa Torii Gate na pumipigil sa kanila na ibalik ang talisman at humaharang sa anumang pagkakataon nilang makatakas. Nang matuklasan nilang dumudugo ang kanilang mga ilong dahil sa itim na usok na bumabalot sa lugar, nakasalubong ng dalawa ang isang galit na higante na nakabaliktad sa kanilang itaas. Inakusahan sila ng higante ng paglabag sa isang pangako at inatake. Pagkatapos ay ipinahayag nito ang kanyang intensyon na kunin ang kanilang banana organ. Sina Momo at Okarun ay tumakas at nagtago mula sa mga shockwave ng yabag ng higante, na kinilala ni Okarun bilang ang Flatwoods Monster dahil sa hitsura nito. Hinala ni Momo ay may kaugnayan ito sa mga serpo batay sa motibo nito sa pag-atake. Bagaman nakita ni Momo na imposibleng labanan ang Flatwoods Monster habang pinipigilan ang sumpa ni Okarun gamit ang kanyang kapangyarihan, naniniwala si Okarun na maaari niyang malabanan ang alien kung mapipigilan ni Momo ang sumpa ni Turbo Granny na umabot sa kanyang ulo para makontrol pa rin niya ang kanyang katawan, habang ang susunod na shockwave ng yabag ng Flatwoods Monster ay malapit nang tumama sa kanila. Sinunod ni Momo ang mga tagubilin ni Okarun at nagtagumpay ito. Nagbago si Okarun at nagamit nito ang bilis ni Turbo Granny para maiwas si Momo at ang kanyang sarili sa atake. Kaso ang pagbabago ay nakaapekto sa pag-uugali ni Okarun na naging malungkutin at walang gana.
Buti na lang sa kabila nun ay nagdesisyon pa rin ito na makipaglaban. Pinutol nito ang mga daliri ng higante sa pamamagitan ng pagkagat, gayunpaman, biglang umubo ng dugo si Ocaron at bumalik sa dati. Agad siyang inilayo ni Momo bago pa maapakan ng Flatwoods Monster. Sinabi ni Ocaron kay Momo na hindi kinakaya ng kanyang katawan ang sobrang bilis. Habang nagtatalo ang dalawa kung paano nila tatalunin ang Flatwoods Monster, napansin ni Momo na ang estilo nito sa pakikipaglaban ay katulad ng sa isang sumo wrestler. Naisip niya na matatalo nila ito kung pipilitin nila itong humawak sa lupa na ipinagbabawal sa nasabing sport, para maisagawa ang plano. Ginamit ni Momo ang kanyang abilidad bilang psychic para pigilan ang sumpa ni Ocaron gamit ang kanyang kanang kamay, na nagbigay daan kay Ocaron na mawasak ang kanang binti ng Flatwoods Monster, at ginamit naman niya ang kanyang kaliwang kamay para hatakin pababa ang katawan ng alien, na nagresulta sa pagkawasak ng kanang kamay nito. Bagamat nasaktan nila ito, nagpatubo ang Flatwoods Monster ng dagdag na pares ng binti para manatiling nakatayo at inihampas si Momo sa pader na humaharang sa Torii Gate. Habang sinisikap na pigilan ang sumpa ni Ocaron, si Momo ay walang awang pinagsusuntok sa pader ng alien. Matapos tumigil ang alien sa pag-atake sa kanya, inihayag ni Momo na sinadya niyang magpabugbog sa Flatwoods Monster para makagawa ng malalim na hukay sa pader. Hinila niya si Ocaron papunta sa kanya at ibinalik ang talisman, na nagresulta sa pagkasunog ng Flatwoods Monster at pagbabalik nila sa tunay na mundo. Nakahinga ng maluwag si Momo nang matapos na ang labanan at napansin niya na nagbago na naman ang buhok ni Ocaron. Sa pagkakataong ito ay magulo na nagustuhan niya. Pagkatapos nun ay inabot na ng matinding pagod si Momo at nawalan ng malay, kaya tuluyan ang nahulog si Ocaron sa sumpa ni Turbo Granny. Sa isang live broadcast, nagbigay ng hula ang isang psychic na nagngangalang Santa Dodoria para sa profile ng isang celebrity pero palaging mali. Pagkatapos, pumara ng taxi ang psychic para umuwi ngunit pinili niyang lakarin na lang ang natitirang distansya, dahil natatakot siya na baka mapahamak ang driver kung itutuloy ang biyahe. Bago kainin ni Turbo Granny si Momo, dumating ang kanyang lola sa tamang oras para pigilan ang masamang espiritu sa pamamagitan ng paghagis ng brick na may pako at bilog na nagpaliyab kay Turbo Granny. Pagkatapos ay hinamon ng lola ni Momo si Turbo Granny sa isang duelo kaya sumugod ito. Ibinunyag ng lola ni Momo na gumuhit siya ng harang gamit ang kanyang bat para itaboy ang masasamang espiritu sa kanyang paligid, at gumawa rin siya ng isa sa paligid ng masamang espiritu para ikulong siya. Dahil nakakulong sa isang lugar, paulit-ulit na nabugbog ng lola ni Momo si Turbo Granny gamit ang kanyang bat at pinapaapoy tuwing lalapit siya sa nakaguhit na harang. Bagamat nagbabala si Turbo Granny sa lola ni Momo na ang kanyang intensyon na patayin siya ay magreresulta rin sa pagkamatay ni Ocaron, sinabi ng lola na itutuloy niya pa rin ito dahil ang pagtatangka niyang saktan si Momo ay walang kapatawaran. Pagkatapos nun ay pinatay na ng lola ni Momo ang masamang espiritu. Maya-maya ay nagising si Momo sa kanyang kama at bumaba sa sala, kung saan nakita niya ang kanyang lola na tutok sa telebisyon. Nag-aalala si Momo na baka nasa panganib si Ocaron dahil wala siya para pigilan ang sumpa nito, kaya nagtanong siya kung nakita ba ng kanyang lola si Ocaron. Nagulat siya nang marinig na pinuksanan ng kanyang lola ang masamang espiritu kanina. Nag-aalalang nagtanong si Momo para sa karagdagang detalye, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang lola tungkol sa pag-aakusa niya rito na isang peking espiritista. Nang lumuhod si Momo para humingi ng tawad sa pangyayaring iyon, sinabi sa kanya ng kanyang lola na tingnan niya si Ocaron sa pangunahing dambana sa labas. Si Momo na nag-aalala para kay Ocaron ay nagmadaling pumunta sa dambana. Pero nang buksan niya ang mga pinto at makita na ayos lang pala si Ocaron, ang kanyang ginhawa ay napalitan ng inis at isinara ang pinto. Nagtaka si Ocaron kung bakit bigla siyang nagalit. Lumabas ang kanyang lola para sabihin sa kanya na ang sumpa ni Ocaron ay nananahimik kapag nasa loob ng dambana. Pagkatapos ay umamin na sinabi niya lang na namatay si Ocaron para inisin si Momo. Sabay tanong kay Momo kung may nararamdaman ba siya para kay Ocaron, na mabilis naman itong itinanggi. Nang ibunyag ni Momo ang paglitaw ng kanyang kakayahan bilang psychic at ang kalagayan ni Ocaron, nagbabala ang kanyang lola laban sa pakikipaglaban kay Turbo Granny. Ibinunyag na ilang panahon na ang nakalipas ay natuklasan niya na si Turbo Granny ay nakisama sa isang espiritu na nakatali sa lupa sa loob ng tunnel, na naging dahilan para maging isang makapangyarihang masamang espiritu ito na hindi niya kayang harapin. Sa kabila ng sinabi ng kanyang lola na lumayo siya kay Ocaron,
Iginiit ni Momo na tutulungan niya ito dahil naniniwala siya na iyon ang gagawin ni Ken Takakura. Tinukso si Momo ng kanyang lola sa pamamagitan ng paghahambing kay Ken Takakura na hinahangaan niya kay Okarun, pagkatapos ay pumayag na ang kanyang lola na harapin niya si Turbo Granny at sinabi ang estratehiya. Ipinaliwanag ng lola ni Momo na dapat magsanay sina Momo at Okarun bilang paghahanda para labanan si Turbo Granny sa isang laro ng tag, bilang paraan para mailabas nila ito sa Shono City at mabawasan ang kapangyarihan nito. Pag-alis ng lola ni Momo, nagpahayag ng pagsisisi si Okarun kay Momo dahil sa pagiging mahina niya laban sa Flatwoods Monster at nangako na magpapalakas siya. Sinabi ni Momo sa kanya na nagpakita siya ng katapangan noong engkwentro sa alien at ipinahayag nito ang kahandaan niya na iligtas siya kung kinakailangan. Naghanda si Momo na kuhanan si Okarun ng futon para sa pagtulog nito at barley tea matapos nitong humiling ng tubig. Sa sala, pinapanood ng lola ni Momo ang isang ulat sa telebisyon tungkol sa sikreto ni Shoma na naungkat sa publiko. Ito ang celebrity na hinulaan niya. Nagpapatunay ito na totoo ang mga hula ng lola ni Momo sa celebrity. Nagkomento si Momo na ito ay walang kwentang balita. Sa kanilang pagsasanay, nakikita ni Momo ang matinding pangangailangan ni Okarun na gumamit ng banyo ngunit hindi niya ito pinapayagan, dahil kailangan niyang samahan ito sa lahat ng oras upang pigilan ang sumpa at ayaw niyang makita ang pagbabawas nito. Ipinaliwanag niya sa kanyang lola na ang paraan ng kanyang psychokinesis ay sa pamamagitan ng pagkapit sa mga aura na nakikita niya at inamin na mas malakas siya noong unang lumabas ang kanyang kapangyarihan. Pinayuhan siya ng kanyang lola na ipikit ang kanyang mga mata at gamitin ang kanyang pandama upang kontrolin ang sumpa ni Okarun sa halip na ang kanyang paningin. Sinubukan ni Momo na sundin ang sinabi ng kanyang lola pero nabigo siya dahil pagdilat niya ay mukha ng Turbo Granny si Okarun, dahil hindi na makatiis. Kumaripas na ng takbo si Okarun papunta sa banyo kasama sina Momo at ang kanyang lola na humahabol. Sa bandang huli ay tumae si Okarun na nakabukas ang pinto para mapigilan pa rin ni Momo ang sumpa. Nalaman ni Momo mula sa kanyang lola na ang buong potensyal ng kanyang psychic powers ay hindi pa nagagamit at kailangan niya ng pagsasanay upang unti-unti itong magamit. Biglang nakita ni Momo na dumudugo ang ilong ng kanyang lola at natakot nang makita si Turbo Granny sa banyo. Ipinaliwanag ni Turbo Granny na ang kanyang sumpa ay may kakayahang patayin ang sinumang makita ni Okarun. Hinamon niya si Momo na harapin siya sa tunnel ngayong gabi o magsisimula siyang pumatay ng walang pinipili para hindi na ito makapagsanay pa. Pag-alis ni Turbo Granny ay inutusan ng kanyang lola si Momo na sabihin ang mga naganap, bago sila umalis papunta sa tunnel. Binigyan ng lola ni Momo sina Momo at Okarun ng mga kasuotan na dinisenyo para protektahan sila mula sa masasamang espiritu. Nagmakaawa kay Momo ang kanyang lola na bumalik siya ng ligtas habang nakayakap, pagkatapos ay nanalangin ito sa mga Diyos na bantayan silang dalawa, habang nasa tren patungo sa tunnel. Nag-aalab sa galit si Momo kay Turbo Granny dahil sa pananakit nito sa kanyang lola at nanumpa ng paghihiganti. Si Momo at Okarun ay nag-aalangan na pumasok sa tunnel ni Turbo Granny. Nagpaplano sila ng kanilang diskarte para harapin ang masamang espiritu. Ipinahayag ni Momo ang kanyang kumpiyansa na ang laban na ito ay hindi gaanong mahirap kumpara sa kanilang nakaraang engkwentro sa Flatwoods Monster. Gayunpaman, nagulat sila nang makita ang isang napakalaking ulo ni Turbo Granny na humaharang sa pasukan at labasan ng tunnel. Tinangka ni Momo na atakihin ito gamit ang mga bat pero hindi umubra. Sa isang desperadong hakbang, hinimok ni Momo si Okarun na gamitin ang kapangyarihan ni Turbo Granny. Kaso agad itong nakontra ni Turbo Granny sa pamamagitan ng pagbabalik ng talong ni Okarun na magpapawalang bisa sa kapangyarihan ng sumpa. Sa sandaling malapit na silang makain ni Turbo Granny, biglang naalala ni Momo ang sinabi ng kanyang lola na hamunin si Turbo Granny sa isang laro ng habulan. Para samantalahin ang kumpiyansa nito sa kanyang bilis, nakaramdam si Turbo Granny ng pangmamaliit kaya tinanggap nito ang hamon ni Momo. Mabilis na tumakbo ang dalawa habang sinisimulan na ni Turbo Granny ang pagbilang hanggang 10 minuto upang bigyan sila ng panahon na lumayo. Kaso imbes na 10 minuto ay 10 segundo ang ginawang pagbilang ng kupal kaya nahuli nito si Momo bago pa sila makalabas ni Okarun sa tunnel. Nagalit si Okarun at nagprotesta. Inakusahan niya si Turbo Granny ng pandaraya, pero nagpalusot lang si Turbo Granny na wala namang sinabi sa rules na dapat tama ang pagbilang. Dahil wala nang pagpipilian, nagpa siya si Okarun na kagatin ang lawlaw na melon ni Turbo Granny. Sinubukan na magpumiglas ni Turbo Granny pero hindi niya magawa dahil pinipigilan ng damit ni Okarun ang kanyang kapangyarihan. Nagpasya siya na saniban na lang si Okarun at agad na sinira ang damit,
Handa na sana niyang kainin si Momo pero bigla siyang namilipit sa sakit. Lumalabas na naalala pala ni Momo ang itinuro ng kanyang lola tungkol sa paggamit ng pakiramdam. Pinigilan ni Momo ang aura ni Turbo Granny hanggang sa ito ay ganap ng makulong sa loob ni Ocaron. Kaso habang nagdiriwang sila sa kanilang tagumpay ay biglang lumabas ang espiritu ng lupa para iligtas si Turbo Granny at hinabol sila hanggang sa labas ng tunnel. Sina Momo at Ocaron ay tumatakas para sa kanilang buhay mula sa espiritong crab ng lupa. Si Ocaron na pinalakas ng bilis ni Turbo Granny sa kanyang sinumpang anyo ay binuhat si Momo sa kanyang likod. Sinubukan nilang takasan ang espiritu hanggang sa makarating sila sa bayan, kung saan nagmukha silang tanga dahil sila lamang ang nakakakita dito. Nang umabot na si Ocaron sa kanyang limitasyon sa pagtakbo, si Momo ay gumawa ng plano at inutusan si Ocaron na pasunurin ang espiritong crab sa hot spring. Alam niya na ang mga kalamnan ng isang alimango ay tumitigas kapag nalagay sa kumukulong tubig. Ginamit ni Momo ang kanyang kapangyarihan upang hatakin pababa ang isang tubo na may mainit na tubig patungo sa espiritong crab. Napabagal nito ang espiritu at nagkaroon sila ng pagkakataon na makatakas sa Shono City. Gayunpaman kaagad din silang na-corner ng mga mamamayan na sinapian ng mga espiritu na tinawag ni Turbo Granny at ng espiritong crab mula sa kalapit na sementeryo. Sinabi ni Turbo Granny sa dalawa na siya at ang espiritu ng lupa ay pipigilan ang kanilang pag-alis sa Shono City anuman ang mangyari. Dahil wala ng takas, napilitan si Ocaron na gamitin muli ang kapangyarihan ni Turbo Granny para mabilis na madala si Momo paalis sa gitna ng karamihan. Ang kanilang pagtakas ng sobrang bilis ay nagdulot ng sakit sa kanilang katawan. Nang mapagtanto ni Momo na nabitiwan niya si Turbo Granny, isang malakas na sipa mula dito ang kanilang natanggap at nawalan ng malay si Ocaron. Pagkatapos nun ay sumanib si Turbo Granny sa espiritu ng alimango ng lupa at naghanda sa muling pakikipaglaro ng habulan kay Momo. Sa kabila ng alok ni Turbo Granny na bigyan siya ng ilang minuto para magsimulang tumakbo, sinabi ni Momo na kailangan lang niya ng isang segundo para makatakas. Sabay gamit ng kanyang psychokinesis para kumapit sa bubong ng dumaraan na tren, hinabol ni Turbo Granny ang tren at nakahabol siya nang bumagal ito sa kurbada. Gayunpaman ay agad niyang napagtanto na niloko siya ni Momo, na nagpahayag na naglagay ang kanyang lola ng bitag sariles patungo sa lungsod ng Kamikoshi. Hindi makatakas dahil sa paggamit ni Momo ng kanyang psychokinesis para pigilan siya. Si Turbo Granny na nakipagsanib sa espiritu ng alimango ng lupa ay na-exercise pagkatapos maabot ang bitag. Matapos matalo si Turbo Granny, bumalik ang dalawa kasama ang lola ni Momo sa tunnel para bigyang pugay ang mga espiritu. Doon ay ibinunyag ng lola ni Momo ang madilim na nakaraan ng tunnel bilang lugar kung saan may mga pinagsamantalahan at pinatay na mga batang babae. Ipinaliwanag rin nito na pumunta doon si Turbo Granny para bigyan ng kapanatagan ang mga espiritong hindi makatawid sa kabilang buhay. Bago umalis ay itinuro niya kay Momo ang mga prinsipyo ng pagsasama ng mga nabubuhay at patay at nagpahayag ng ginhawa na hindi napinsala si Momo. Pagkatapos nun ay sinaluhan ni Ocaron si Momo at ang lola nito sa hapunan, kung saan napanood niya itong mag-away dahil sa ulam nilang alimango. Napilitan siyang lumayo sa lola ni Momo matapos nitong igiit na tingnan kung bumalik na nga ang kanyang talong. Maya-maya ay nagpaalam na si Momo kay Ocaron na inihahanda na ang kanyang bisikleta na gagamitin sa pag-uwi. Gayunpaman napaisip si Momo kung paalam ba talaga ang tamang salita na dapat niyang gamitin. Bago makalabas ng Torii Gate si Ocaron ay tinawag ito ni Momo at sinabihan na magkita ulit tayo bukas. Sobra itong ikinatuwa ni Ocaron. Kinabukasan sa paaralan, nag-iisip si Ocaron kung paano niya babatiin si Momo pagkakita niya ulit dito. Nagulat siya nang makita si Momo na naghihintay sa labas ng pasukan at inakala niyang may hinihintay itong iba. Gayunpaman ay lumapit si Momo sa kanya at nagtanong kung bakit ang tagal niya. Matapos ang isang masayang usapan tungkol sa mga alien, sina Momo at Ocaron ay nagtungo na sa kani-kanilang mga klase. Si Ocaron na masaya dahil nagkaroon siya ng kaibigan ay binaliwala ang pang-aasar na kanyang nararanasan mula sa kanyang mga kaklase, habang si Momo naman ay abala sa kanyang mga iniisip at hindi na napapansin ang kanyang mga kaibigan. Inisip tuloy ng mga kaibigan niya na nakipagbalikan na siya sa kanyang dating kasintahan, parehong sabik sa kanilang susunod na pag-uusap sa oras ng klase. Hinanap nila ang isa't isa nang magsimula ang oras ng pananghalian. Sa kasamaang palad, walang nangyari sa kanilang paghahanap dahil hindi nila namalaya na nagkasalubong na sila. Hindi alam na ang taong hinahanap nila ay nasa kabilang gilid lamang.
Sina Momo at Okaron na nakaupo sa isang bench ay nagsimulang maghinala na sinasadya nilang iwasan ng isa't isa dahil sa isang maling interpretasyon ng kanilang nagawang pagkakamali kanina. Nang sila ay maglakad at sumuko na sa paghahanap, aksidente silang nagkabungguan at ang kanilang mga ngipin ay hindi inaasahang nagumpugan. Iginiit ni Momo at Okaron na pareho nilang sinikap na hanapin ang isa't isa at parehong itinanggi na sinusubukan nilang umiwas. Gayunpaman, ang kanilang pagkakabungguan ay nakakuha ng atensyon ng mga kaibigan ni Momo. Ito ay humantong sa isang mainit na palitan ng mga salita na sumira sa kanilang umuusbong na pagkakaibigan matapos nilang itanggi na sila ay magkasintahan. Si Okaron na nalungkot ay nagtungo sa banyo. Iniisip na humingi ng tawad. Ang binata ay napatingin sa ibaba at nagulat nang mapagtanto na nawawala pala ang kanyang itlog. Sa klase, si Momo na halatang naiinis ang naging sentro ng atensyon matapos madiskubre ng kanyang mga kaklase ang nangyari sa kanila ni Okaron. Lumala ang sitwasyon nang puntahan siya ni Okaron at sumenyas na nawawala ang kanyang dalawang itlog. Si Momo na wala sa mood para makipag-usap ay hiniling kay Okaron na umalis. Dahil mali ang pagkakaintindi, inakala ni Okaron na nahihiya si Momo na makita siyang kasama at umalis na malungkot. Isa sa mga kaibigan ni Momo ang nagulat sa kanyang hindi karaniwang reaksyon kung talagang kaibigan niya si Okaron. Sa pagtatapos ng araw ng klase, aksidenteng nabangga ni Okaron ang isang babaeng estudyante na nagngangalang Aira at nagulat nang kausapin siya nito sa mabait na paraan. Habang naglalakad si Momo at nagsisisi sa kanyang asal kanina, napansin niya si Okaron kasama si Aira, na pagkatapos ay narinig niyang nagmamayabang sa kanyang mga kaibigan tungkol sa pagmamanipula niya sa damdamin ni Okaron gamit ang kanyang pekeng kabaitan. Nainis si Momo sa ginawa ni Aira kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para hulugan ng palanggana ang ulo nito. Nagtataka ang mga kaibigan ni Aira kung paano yun nangyari. Pagkatapos ay nilapitan ni Momo si Okaron at masayang sinabi na sabay silang umuwi bilang parinig kay Aira. Sa kanilang pag-uwi, nagpahayag ng pagsisisi si Momo kay Okaron para sa kanyang asal kanina. Agad naman siyang pinatawad ni Okaron na biglang binago ang usapan para sabihin ang kanyang problema na pagkawala ng kanyang mga itlog. Habang pinagtatawanan ni Momo ang kalagayan ni Okaron, pinagalitan ni Seiko si Okaron dahil hindi ito pumayag na magpatingin sa kanya kahapon. Matapos ang mabilis na pagsiyasat sa kaluluwa ni Okaron, inutusan ni Seiko si Momo na kumuha ng manika at isang palanggana ng tubig dahil nalaman niya na may isang bagay sa loob nito. Hinampas ni Seiko si Okaron sa ulo gamit ang harisen na ikinagulat nito. Tinanong ni Seiko kung may napansin si Momo na anumang pagbabago. Sinabi ni Momo na nakita niyang nagbago ang kulay ng aura ni Okaron at inutusan siya ni Seiko na kunin ang aura kapag nagbago ulit ang kulay nito. Nagulat sila nang makitang nabuhay ang manikang pusa at kumaripas ng takbo palabas ng kwarto. Ginamit ni Momo ang kanyang kapangyarihan para maramdaman ang aura ng manika at mahuli. Nagpakita ng pagkainis ang manika at sumigaw ng pakawalan siya. Sinabi ni Seiko kay Momo at Okaron na ang manika ay si Turbo Granny, na nagpaliwanag na nakaiwas siya sa pagpapaalis ng masamang espiritu sa pamamagitan ng pagpasok kay Okaron sa huling sandali. Ipinahayag ni Turbo Granny ang kanyang intensyon na maghiganti kapag bumalik ang kanyang kapangyarihan, na nagtulak kay Momo na pagalitan ang yokai dahil hindi nito napagtatanto na wala na siyang laban sa kanila. Tinakot ni Okaron si Turbo Granny na papatayin kung hindi nito ibabalik ang kanyang itlog. Ganun pa man hindi natakot si Turbo Granny dahil ayon dito ay lalong hindi na mababawi ni Okaron ang kanyang mga itlog kapag siya ay namatay. Sa halip ay inutusan ni Turbo Granny si Okaron na patayin sina Momo at Seiko kapalit ng mga itlog nito. Nang marinig ito, nag-transform si Okaron sa kanyang Turbo Granny form na puno ng galit. Ibinunyag ni Seiko na bagamat ang kamalayan ni Turbo Granny ay nakalabas mula sa katawan ni Okaron, ang kanyang kapangyarihan ay naiwan sa loob nito dahil sa kanyang pagmamadali na makalaya. Ikinagulat ito ni Turbo Granny. Pagkatapos nun ay galit na pinaghahampas ni Seiko si Turbo Granny ng kanyang harisen. Sa kabila ng kanilang pag-aaway, inamin ni Momo kay Turbo Granny na hindi niya kayang magalit sa kanya pagkatapos na matuklasan ang kanyang nakaraang kabutihan sa mga batang babae na namatay sa tunnel. Kaya naman nagmungkahi na lang si Momo ng isang kasunduan, na ibabalik niya ang kapangyarihan ni Turbo Granny kung ibabalik nito ang mga itlog ni Okaron. Tinanggap ni Turbo Granny ang alok ngunit malungkot niyang ipinaalam sa tatlo na nawala niya ang mga itlog. Inilarawan ni Turbo Granny ang itlog bilang bilog na nababalot ng gintong espiritual na enerhiya. Nang hindi ito natagpuan ni Momo at Okaron,
Naghinala si Lola Turbo na maaaring kinuha ito ng isang espiritu o yokai na naakit sa malakas na life force nito. Mukhang walang interes si Turbo Granny sa paghahanap ng itlog kaya pinagtulungan itong apakan ni Momo at Okarun. Nang magulat sila kay Seiko, nag-alok ito ng tulong sa pamamagitan ng pagkalap ng impormasyon at nagbabala kay Okarun na kontrolin ang kapangyarihan ni Lola Turbo na nasa kanyang loob. Kinabukasan sa paaralan, sinalubong si Okarun ng isang kaklase niyang lalaki na humihiling na ipakilala siya kay Momo dahil malapit daw sila sa isa't isa. Nang marinig na pinupuri ng kanyang kaklase ang kagandahan ni Momo ay napagtanto ni Okarun na totoo nga ito. Ganun pa man pinilit niyang pigilan ang mga ganitong kaisipan dahil itinuturing lamang niya itong kaibigan. Pagkatapos ay nalaman niya mula sa kaklase na may kumakalat na chismis tungkol kay Momo na nagpapagalaw ito sa kung sino-sino. Galit na hinawakan ni Okarun sa kwelyo ang kanyang kaklase at tinanong kung sino ang nagpakalat ng chismis. Dahil sa galit, hindi sinasadyang na-activate ni Okarun ang kapangyarihan ni Turbo Granny na ikinatakot ng kanyang kaklase. Nang mapagtanto ang nangyayari ay kumalma si Okarun, humingi ng paumanhin at umupo sa kanyang upuan. Pagkatapos ay biglang lumabas sa kanyang bag si Turbo Granny kaya napilitan siyang tumakbo palabas ng silid-aralan. Nalaman niya na pinayagan pala itong gumala ni Seiko dahil wala naman daw itong magagawa. Hinikayat siya nito na ibalik ang kapangyarihan pero agad niya itong tinanggihan. Biglang dumating si Momo at sasabihin sana ni Okarun sa kanya ang tungkol kay Turbo Granny, pero bigla siyang nahiya nang makita niya ang kagandahan nito. Lumakad palayo si Okarun at naiinis itong hinabol ni Momo. Pagbalik sa klase ni Momo ay nagtataka pa rin ito kung bakit siya iniiwasan ni Okarun, hanggang sasabihin ng isa niyang kaibigan na ipinagtanggol siya ni Okarun mula sa estudyante na nagbanggit ng masamang chismis tungkol sa kanya. Ganun pa man hindi pa rin maintindihan ni Momo kung bakit siya iniiwasan ni Okarun. Pagkatapos nun ay pinakita si Aira na tuwang-tuwa na pinupuri ng ibang mga estudyante ang kanyang kagandahan. Sinasabi nito sa kanyang isipan na siya ay nadidismaya dahil hindi naging epektibo ang masamang chismis na kanyang ikinalat tungkol kay Momo, na tinawag niyang demonyo dahil nakita niya itong gumamit ng psychic power. Ganun pa man ay itinuturing niyang biyaya ang pagkakaroon ng kakayahan na makakita ng kakaiba at naniniwala siya na misyon niyang iligtas ang mundo. Sabay labas ng isa sa mga kintama ni Okarun. Noong nakaraang gabi, natuklasan ni Aira ang isa sa mga kintama ni Okarun matapos itong bumagsak sa kanyang ulo at bago niya makita ang liwanag sa kahabaan ng riles. Sa kasalukuyan, inihatid ng mga kaibigan ni Aira ang mga gamit na hiniling niya para sa kanyang misyon sa pagliligtas ng mundo, isang Biblia at isang krus. Pagkatapos sabihin ng isa sa kanyang mga kaibigan na kakaiba ang kanyang kinikilos, binalaan niya ang mga ito tungkol sa isang misteryosong babaeng nakasuot ng pula sa labas ng paaralan. Nang sabihin ng kanyang mga kaibigan na wala silang nakikita ay ipinagpalagay niya na ang nilalang ay ang familiar ni Momo na ipinadala upang obserbahan sila. Habang sinusubukan niyang magtago mula sa babae ay may dumating na dalawang lalaki kaya agad niyang binago ang kanyang personalidad sa pabebe. Kasabay nito ay sinenyasan niya ang kanyang mga kaibigan na magkita pagkatapos ng klase. Sa bubong ng paaralan, pinipilit ni Momo si Okarun na tumingin sa kanya pero nagdahilan ito na binabantayan niya si Turbo Granny na kumakain. Nag-away sina Turbo Granny at Momo pero mabilis itong pinigilan ni Okarun. Sinabi ni Turbo Granny sa kanila na gumala siya sa buong paaralan para hanapin ang kintama. Iniisip kasi niya na baka hindi yokai ang nakapulot nito kundi isang tao, na maaaring humantong sa pagkakaroon nila ng kakayahang makakita ng mga espiritu at maging target ng mga ito. Binanggit din ni Turbo Granny ang isang kakaibang babae ngunit pinili niya na pagkatapos na lang ng klase isiwalat ang buong impormasyon tungkol dito. Sa klase, pinag-iisipan ni Aira kung makakaya niya bang harapin si Momo at ang pamilyar nito. Pagsilip niya sa labas ay napansin niya ang babaeng nakapula na papalapit. Maya-maya, sa pasilyo ay nilapitan ni Aira si Momo para humiling ng pribadong pag-uusap. Para maiwasan na magkaroon ng drama ay pumayag si Momo na sumama kay Aira. Pag-alis ni Momo ay may sinabi si Turbo Granny kay Okarun, sinundan ni Aira si Momo sa isang abandonadong gusali, kung saan tinambangan siya ng dalawang kaibigan nito at iginapos. Sinubukan ni Aira na magsagawa ng pagtataboy ng masamang espiritu sa kanya gamit ang krus at ang Biblia. Sa sobrang pagkainis ay ginamit ni Momo ang kanyang psychic ability para itapon ang mga kaibigan ni Aira palayo. Matapos itong makita ay kinuha ni Aira ang kintama para gamitin laban kay Momo. Nang mapagtanto ni Momo na hawak ni Aira ang isa sa mga kintama ni Okarun, sinubukan niyang sabihin sa kanya na itlog yun ni Okarun pero nabastusan lang ito at hindi naniwala.
Pagkatapos nun ay dumating si Okaron at binalaan si Momo na si Aira ang target ng mahiwagang babae, na biglang lumitaw para kunin si Aira palayo kay Momo. Matapos makuha si Aira, ipinahayag ng mahiwagang babae na siya ang nanay nito. Sinubukan ni Okaron na iligtas si Aira gamit ang kapangyarihan ni Turbo Granny pero madali siyang naiwasan nito. Nahawakan ng babae si Okaron at inilagay sa kanyang bibig para kainin. Sinubukan ni Momo na iligtas si Okaron gamit ang kanyang kapangyarihan pero nasipa siya ng babae. Pagkatapos kainin si Okaron, ibinunyag ng babae kay Aira na mahigit 10 taon na siyang naghihintay na muli silang magkasama, mula noong huli nilang pagkikita noong bata pa si Aira at kinilala siya bilang kanyang ina. Nakabangon si Momo at hiniling sa babae na ibalik si Okaron, pagkatapos nalito siya sa sigaw ni Aira tungkol sa pagsasanib puwersa upang talunin ang demonyo. Lumitaw si Turbo Granny at ipinaalam sa kanya ang impormasyon mula sa ninakaw niyang telepono ni Muko na ang kanilang kalaban ay nagngangalang Acrobatic Silky, isang yokai na nakasuot ng pulang damit na kilala sa kanyang liksi. Tinawag ni Aira na demonyo si Acrobatic Silky kaya nagalit ito at kinain siya. Inakusahan ni Acrobatic Silky si Momo na nanghawa ng masamang ugali kay Aira at nagsimulang umatake. Humingi ng tulong si Momo kay Turbo Granny pero hindi siya nito natulungan dahil wala itong kapangyarihan. Hinawakan ni Acrobatic Silky si Momo sa leeg gamit ang kanyang buhok at marahas na pinaikot-ikot sa kwarto hanggang sa humingi ito ng tawad at tawagin siyang nanay. Gayunpaman tumanggi si Momo na gawin ang gusto ni Acrobatic Silky kaya kinain din siya nito. Hinarap ni Turbo Granny si Acrobatic Silky at binalaan na pakawalan ang mga bata kung ayaw niyang maparusahan. Nang hindi sumunod si Acrobatic Silky ay sinabi sa kanya ni Turbo Granny na masusunog siya. Nagkatotoo ang sinabi ni Turbo Granny dahil alam pala nito ang plano ni Momo na sunugin ang buhok ni Acrobatic Silky gamit ang krus na lighter pala. Dahil sa sakit ay napilitan ang yokai na iluwa ang mga bata. Nang makalabas ay naghanda sina Momo at Okaron para sa muling pakikipaglaban kay Acrobatic Silky. Lalong nagalit si Acrobatic Silky at inatake sila nito habang sinasabi na inagaw nila sa kanya si Aira. Hinabol sila ni Acrobatic Silky at napabagsak nito si Momo. Kaya naman napokus na lang kay Okaron ang paghabol nito, pero sa huli ay naabutan din si Okaron at napabagsak. Gustong kainin ni Acrobatic Silky si Aira para lagi na daw silang magkasama kapag nakain niya ito ng buo, pero hindi niya nagawa dahil nakatali na ang nasunog niyang buhok sa mga bakal sa paligid. Sabay nagpakita si Momo at pinuri si Okaron dahil umepekto ang plano nitong pagpapahabol para magkanda buhol-buhol ang mahabang buhok ng yokai sa paligid. Kaso dahil dito ay lalong nagalit si Acrobatic Silky at pinilit makawala gamit ang pagsira sa buong paligid. Sinubukan itong pigilan ni Momo pero hindi umubra. Dahil dito ay pinilit niya si Okaron na bugbugin si Acrobatic Silky gamit ang kapangyarihan ni Turbo Granny. Pero may problema dahil walang kasanayan si Okaron sa pakikipagsuntukan. Ganun pa man nang nagkagipitan na ay nagawa pa rin ni Okaron na atakihin si Acrobatic Silky gamit ang ulo. Kaso nadismaya si Turbo Granny kay Okaron dahil walang kwentang atake lang ang nagagawa nito sa kanyang malakas na kapangyarihan. Pagkatapos ay nag-usap sila kung ano ang dapat gawin sa nabugbog nilang yokai. Pero sa bandang huli ay napagkasundoan nilang pabayaan na lamang ito at kunin na lamang kay Aira ang gintong bayag ni Okaron. Pero may napansin na problema si Granny at sinabing patay na si Aira. Sobrang nagulat sila Momo at nagmadaling buhayin si Aira. Sinabi ni Turbo Granny na obvious naman na mamamatay si Aira dahil naisubo ito ng isang yokai at swerte lamang silang dalawa dahil may taglay silang kapangyarihan. Maya-maya pa ay muling bumalik si Acrobatic Silky at gusto nitong buhayin si Aira. Ayaw magtiwala sa kanya ni Momo kaya winasak ni Acrobatic Silky ang kanyang bibig at sinabing hampasin ng bakal ang kanyang ulo para madurog kung sakaling gagawa siya ng masama. Pumayag na si Momo pero nagpasigurado siya at sinabihan si Okaron na magbagong anyo. Pagkatapos ay sinunod niya ang sinabi ni Acrobatic Silky na gamitin ang kanyang power para magsilbing cable wire. Sa pagsisimula ng proseso, nakita ni Momo ang nakaraang buhay ni Acrobatic Silky bilang isang ina na ginagawa ang lahat para sa kanyang mahal na anak na babae. Kaso isang araw ay dumating ang mga kupal na lalaki na kanyang pinagkakautangan at puwersahang kinuha ang lahat pati ang kanyang anak. Hindi niya kinaya ang kanyang pagkawalay sa minamahal na anak at humantong sa masakit na desisyon na wakasan ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang gusali habang sumasayaw, sa gitna ng maraming tao.
Habang pilit na inaalala ang mga nakalimutang alaala ay nakasalubong niya ang isang batang babae na si Ira, na napagkamalang siya ang kanyang ina. Pagkatapos ay bumalik si Ira sa kanyang ama na nagpaalala sa kanya na wala na ang kanyang ina at kailangan niyang magpakatatag. Nagsimulang isipin ni Acrobatic Silky na siya ang ina ni Ira sa nakaraang buhay at nakaramdam ng matinding pagprotekta rito, na nagresulta sa kanyang pagbabagong anyo bilang isang yokai. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Turbo Granny na dahil ibinigay na ng espiritu ang kanyang aura kay Ira ay tuluyan na itong maglalaho na walang natitirang kahit anong bakas, sa mundo ng nabubuhay o maging mundo ng espiritu. Dagdag pa ni Turbo Granny ay ayos lang dahil siguradong walang kwenta naman ang naging buhay nito. Habang naglalaho ay humingi ng tawad si Acrobatic Silky kay Ira dahil nasaktan niya ito sa halip na maprotektahan. Pagkatapos ay sinabi na siguro ay mas napabuti ang iyong buhay kundi ako ang iyong naging ina. Para makatawid sa kabilang buhay si Acrobatic Silky ay niyakap ito ni Ira. Tinawag itong ina at sinabihan na mahal kita, na naging sanhi upang matagumpay na makamit ng yokai ang nirvana. Pagkatapos ay sinabi ni Ira na sana'y makahanap ng mas magandang lugar sa kabilang buhay si Acrobatic Silky at ang kanyang anak. With their pain, grant them peace. Kinaumagahan ay nagkaroon ng pagtatalo si Momo at Ira, dahil inaakusahan pa rin ni Ira si Momo na isang demonyo at ayaw nitong tumanggap ng kahit anong paliwanag mula kay Momo. Tumanggi rin si Ira na maniwala na lola ni Momo si Seiko dahil masyado daw itong bata at sexy. Natuwa ang lola ni Momo sa narinig kaya kumampi ito kay Ira at sinabi na totoong demonyo si Momo. Dahil dito ay nabuo sa isipan ni Ira na si Momo ang pinuno ng mga demonyo at mga alagad lamang nito sina Ocaron at Lola Seiko. Umalis si Ira pero muling bumalik para tanungin si Ocaron kung bakit siya nito niligtas ng ilang ulit. Sumagot si Ocaron na ginawa niya lang ang nararapat na tulungan ang nangangailangan. Dahil dito ay naisip ni Ira na may natitira pang pagkatao sa loob ni Ocaron kahit na ito ay isang demonyo. Pagkatapos ay nangako na ililigtas niya si Ocaron sa kamay ni Momo. Pag-alis ni Ira ay sinabi lang ni Momo na ang lakas talaga ng saltik ni Ira. Habang tumatakbo si Ira ay sinasabi nito sa kanyang sarili na hindi siya pwedeng magkagusto kay Ocaron dahil ito ay isa ring demonyo. Maya-maya pa'y nagpasya na sina Turbo Granny na ibalik ang isang bayag ni Ocaron sa pamamagitan ng larong baseball. Sa wakas ay naibalik na ang isa sa mga bayag ni Ocaron, kaya nga lang ay sa masakit at nakakatawang paraan. Pagpasok sa school ay nag-usap sila tungkol sa pagbili ng sariling setup ng computer, pero noong inaya ni Momo si Ocaron na magkasamang mag-research ay mabilis itong tumanggi at nagdahilan na may gagawing report, dahil dito ay napa-overthink si Momo. Nakipag-usap siya sa mga kaibigan niya tungkol dito pero imbis na maiwasan ang pag-overthink ay mas lalong lumala. Nagpasya siyang bumili ng inumin sa ibaba sa pag-asang makikita niya si Ocaron. Habang papasok ng building ay nakita niya nga si Ocaron pero nakapatong sa ibabaw ni Ira na sobra niyang ikinabigla. Ipinakita ang pangyayari kung bakit nakaibabaw kay Ira si Ocaron. Si Ocaron ay gustong mapag-isa para magpalakas dahil ito ang payo ni Seiko sa kanya at para maipagtanggol niya ng maayos si Momo sa mga darating pang mga kalaban. Kaso biglang dumating si Ira at tinangka siyang halikan. Nagulat si Ocaron at naitulak si Ira. Sinabi ni Ira na may kasama talagang tsup-tsupan ang pag-amin ng damdamin at obligado ang lalaki na tanggapin ito. Ayon daw sa nabasa niyang magazine na pagmamayari ng kanyang ama, kaya naman nagpumilit pa rin ito hanggang sila ay matumba na naaktuhan naman ni Momo. Pinilit magpaliwanag ni Ocaron kay Momo pero ayaw na nitong tanggapin ang kanyang paliwanag. Tinawag pa siya nitong sinungaling at masokista dahil pawis na pawis at may suot na pabigat habang nakikipaglampungan kay Ira. Pagpasok sa klase ay wala pa rin sa sarili si Momo dahil kay Ocaron. Habang inaakala naman ng mga kaibigan niya na sinapian siya ng mantis shrimp na kanilang pinag-aaralan dahil nasabi niya na gusto niyang manuntok, samantala, labis na nagsisisi si Ocaron na nagsinungaling pa siya kay Momo tungkol sa kanyang pagpapalakas, nang biglang nawala ang mga tao sa paligid. Narinig niya na sumigaw si Ira kaya pinuntahan niya ito. Pinaghihinalaan ni Ira na si Momo ang may gawa ng mga nangyayari, habang labis naman ang pag-aalala ni Ocaron kay Momo. Pinakita si Momo na nagtataka rin sa mga nangyayari pero biglang nainis nang maisip si Ocaron. Napahinto lamang siya nang napansin niya na may papalapit sa kanyang kinatatayuan at nagpa siyang magtago. Nagtaka siya nang makita na ang papalapit ay isang halimaw na mukhang dinosaur. Nalaman ng dinosaur na naroon siya dahil sa maliit na alon na nagawa niya sa tubig. Ayaw lumabas ni Momo kaya nagpa siya ang halimaw na patamaan ng laser ang paligid.
Sa kabutihang palad ay nakaligtas si Momo dahil nakaupo siya sa likuran ng isang pader. Samantala, tinanong ni Ira si Okarun kung nakikipagsabuatan ba ito kay Momo para maisahan siya. Mabilis itong sinagot ni Okarun ng hindi at ipinaliwanag na naranasan na nila ito ni Momo noong makipaglaban sila sa isang alien. Pagkatapos nun ay may biglang lumitaw na halimaw sa kanilang harapan na parang boksingero. Inatake sila nito pero mabilis nakapagbagong anyo si Okarun at nailigtas si Ira. Inutusan niyang tumakas si Ira para mag-isang harapin ang halimaw pero may biglang nakialam, nagpakita muli ang mga serpo at inipit siya sa lupa. Sinubukan siyang protektahan ni Ira pero hindi ito umubra. Sinabi ng mga serpo na gusto nilang makuha ang talong ni Okarun at mapag-aralan. Dahil napahanga sila ng pinakita nitong abilidad at lakas noong unang labanan, nang puputulan na ng talong ay nagpumiglas ng todo si Okarun dahil hindi pa nga daw niya nakukumpleto ang kanyang bayag. Isang babae na may mahabang buhok ang biglang lumitaw at sinabi sa mga serpo na bitawan ang kanyang master na si Okarun. Namangha ang mga alien sa pinakitang lakas ni Ira at dahil dito ay gusto na rin nilang kunin ang pribadong pag-aari nito. Habang nagaganap ang labanan ay busy naman si Okarun sa paghahanap ng kasuutan. Sobrang minamanilang ni Ira ang pakikipaglaban dito. Pero nagulat siya nang bigla siyang nahuli sa patibong ng serpo at idiniin din siya sa pader gamit ang psychokinesis power. Sinabi ng serpo na sobrang nakakamangha na nakakita pa sila ng isang tao na malakas kagaya ni Okarun at Momo, siguradong mapapabilis nito ang kanilang ebolusyon. Ayaw ipakuha ni Ira ang kanyang pribadong pag-aari kaya pinasuntok siya ng mga ito sa boksingerong alien. Lumabas si Okarun ng nakahubad kahit na nahihiya para lang mailigtas si Ira. Nagbagong anyo si Okarun para lumaban ngunit ginamitan lang ulit sila ng psychokinesis at sabay na idiniin sa lupa. Sinabi ng mga alien na ang kanilang special technique ay may kakayahan na pigilan magbagong anyo ang nasa loob nito. Ganun pa man may isa itong kahinaan at yun ay hindi rin sila pwedeng pumasok sa loob. Kaya naman hahayaan muna nila ang boksingerong alien na bugbugin sina Okarun at Ira hanggang sa mawalan ito ng malay. Ganun pa man ay nagawang makagalaw ni Okarun nang dumating si Momo na kayang pigilan ang kapangyarihan ng tatlong serpo. Nagulat si Momo kay Ira nang makita na nagbabagong anyo na rin ito kagaya ni Okarun. Tuluyan ang napabagsak ni Okarun ang boksingerong alien, pero nagawa itong mapagalaw ulit ng serpo sa pamamagitan ng pagturok sa ulo nito ng kakaibang likido na mula sa kanyang talong, naging kamukha ito ng mantis shrimp na mabilis sumuntok at binanatan sila. Naiinis kay Momo ang mga serpo dahil banta ito sa kanilang kapangyarihan kaya ipinag-utos nila na unahin ito. Hindi pumayag ang papansin na si Ira at sumugod pero inuppercut lang siya ng mantis shrimp alien papunta sa kisame. Ganun pa man madaling nakikita ni Okarun ang mga suntok ng alien at naiiwasan kaya nagpasya siya na tulungan si Ira sa pag-atake. Matagumpay ang combo ng dalawa pero pinahinto ito ni Momo dahil naiirita siya at nawawala sa focus para pigilan ang kapangyarihan ng mga serpo, hanggang sa nagpakita ang dinosaur na alien at ginawang tubig ang buong paligid. Nakilala ni Okarun ang alien bilang Nessie at sobrang namangha, habang ang mga serpo naman ay pinagalitan ito dahil hindi ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho at pinagbantaan na babawasan ng sahod. Kaso imbes na makinig ay nagalit lamang ito at pinatay ang isa sa tatlong serpo. Napatakbo sina Momo at Okarun sa sobrang takot at naiwan si Ira na sinuntok ng alien papunta sa itaas. Nalaman nila na hindi nakakahinga sa tubig ang mantis shrimp alien na kahinaan nito. Pero kahit na ganun ay mahirap pa rin itong kalabanin dahil lumalakas ng 10 beses ang suntok nito sa ilalim ng tubig. Bukod doon ay nalaman ni Okarun na hindi siya nakakalangoy kapag gamit ang kapangyarihan ni Turbo Granny, kaya napilitan ang dalawa na tumakas na lang. Ganun pa man ayaw pumayag ni Okarun na pabayaan si Ira dahil kaibigan niya rin ito at nagmungkahi ng mapanganib na plano. Tumuto si Momo at nagalit kaya naungkat nito ang pagsisinungaling sa kanya ni Okarun. Dahil dito ay nalaman ni Okarun na nababagabag pa rin si Momo sa nangyari kahit pilit nitong itinatanggi, iminungkahi niya kay Momo na aminin na sa kanya na talagang nababahala siya sa insidente at bigyan siya ng pagkakataong linawin ang tunay na nangyari. Ipinahayag niya na si Momo lamang ang tanging tao na ayaw niyang magkaroon ng maling pag-unawa sa kanya. Pagkatapos nito ay lumubog siya pababa sa tubig upang protektahan si Momo mula sa suntok ng alien. Ito ang nagudyok kay Momo na bumuo ng isang plano na gamitin ang kanyang kapangyarihan kay Okarun. Ginawa niyang parang speedboat si Okarun para makagalaw sa tubig ng mabilis hanggang sa makapunta sila kay Ira sa itaas. Inilabas ni Momo ang tubig sa baga ni Ira gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay inutusan niya ito na maghubad dahil mahirap gumalaw sa tubig ng nakadamit.
Samantala, nakita ng isang Serpo ang mantis shrimp alien at inutusan ito na makipagsanib puwersa sa kanya. Pumayag ang alien pero ang hindi nito alam ay balak ng Serpo na makipagsanib sa kanila ni Nessie ng literal gamit ang kanyang high-tech na talong. Nang muling lumubog sa tubig ang tatlo para harapin ang kalaban ay isang demon Nessie na ang nakita nila. Pagkatapos magpakawala ng water laser ay kinakailangan pang mag-ipon muli ng tubig sa katawan ni Demon Nessie kaya ginamit itong pagkakataon ng tatlo para makaatake. Sa kasamaang palad ay nabigo ang kanilang pag-atake at sa sandaling nakaisip na sila ng bago ay nagawa sila nitong tamaan ng shockwave mula sa kanyang suntok, naiwan sa ilalim ng tubig si Momo kasama ang alien na nagbabantang papatayin siya sa pamamagitan ng mga suntok. Ganun pa man sa sandaling binitawan na ng alien ang kanyang suntok ay tinanggal bigla ni Momo ang tubig kaya nawasak ang mga braso nito. Ayon kay Momo ay ito ang dahilan kung bakit hindi pwedeng itodo ng mantis shrimp ang kanilang suntok sa lupa. Sinubukan pa rin ng alien na patayin si Momo gamit naman ang kanyang water laser. Kaso napigilan siya ng buhok ni Aira na pumulupot sa kanyang leeg, habang si Ocaron naman ay ginamit ang buhok ni Aira bilang daan para makaatake at mailigtas si Momo. Tuluyan nang natalo ang mga alien at nakabalik na sila sa tunay na dimensyon. Kaso dahil dito ay nakita sina Ocaron at Momo ng mga estudyante na nakahubad na magkapatong, wala nang nagawa ang tatlo kundi ang tumakbo sa sobrang kahihiyan. Dahil sa pangyayari ay ipinatawag sila sa office ng nagpakilalang si Miss Queen Sensei. Tinanong nito kung may nambubuli sa kanila at sinabi nilang wala. Sinabi nito na ayaw niya sa mga bully pero nang tawagin siya ng panot na manong ay bigla niya itong binanatan dahil hindi daw marunong kumatok. Pag-alis ni Queen Sensei ay labis ang pagpapanik ni Momo at Aira dahil nakita ng buong campus ang hubad nilang katawan. Dito ay nalaman ni Momo na kanina lang unang nakapagbagong anyo si Aira. Sinabi ni Ocaron na kung ganun ay posibleng maging target na rin ng mga alien si Aira pero imbis na matakot ay kinilig ito dahil nag-aalala daw sa kanya si Ocaron. Naisip ni Ocaron na posibleng ang yokai ang dahilan kung bakit hindi pa nasasakop ng alien ang mundo, at kaya sila nito gustong pag-aralan ay para magkaroon ng panglaban sa mga yokai. Kaso sa haba ng paliwanag ni Ocaron ay walang naintindihan sina Aira at Momo at nagpanik ulit tungkol sa nalantad nilang hubad na katawan. Maya-maya pa ay dumating ang dalawang kaibigan ni Aira at sinisi nito si Momo sa mga nangyari kay Aira. Pag-alis ni Aira ay humingi ng paliwanag si Momo kay Ocaron tungkol sa nakita niyang ginagawa nito kasama si Aira. Ipinaliwanag ni Ocaron ang totoong nangyari. Pagkatapos ay inamin na sikreto siyang nagpapalakas para sorpresahin si Momo at maging mukhang cool sa paningin nito. Tahimik na natuwa si Momo at tinukso si Ocaron para lalong mamula sa hiya. Maya-maya pa ay dumating na rin ang mga kaibigan ni Momo. Ininterrogate sila nito tungkol sa pangyayari na parang isang investigador. Sinabi nito na kaya pala nagpapaturo si Momo sa mantis shrimp kung paano sumuntok dahil gusto nitong suntukin si Aira na karibal niya sa pag-ibig ni Ocaron. Labis na tinutulan ni Momo ang mga sinasabi ng kanyang kaibigan. Samantala, sinabi ni Aira sa kanyang mga kaklase na ayaw niya munang pag-usapan ang nangyari dahil nakakatrauma at umepekto ito. Ganun pa man dahil dito ay itinoon na lang ng kanyang mga kaklase ang kanilang atensyon sa pagbuo ng plano kung paano gagantihan si Momo na kanilang sinisisi. Nakonsensya si Aira kaya napilitan siyang aminin na siya ang nagkalat ng masamang chismis tungkol kay Momo at sinabi na wag na itong awayin. Sa labas ay nagkita muli sina Aira at Momo. Nagsinungaling si Aira kay Momo at sinabi na kinamumuhian na ito ng kanyang mga kaklase dahil sinisi niya ito sa lahat ng nangyari. Ganun pa man hindi naniwala si Momo dahil alam nito na hindi yun magagawa sa kanya ni Aira. Biglang nagpakita ulit ang boksingerong alien na nanghihina at sinabing kailangan niyang magtrabaho para sa kanyang pamilya bago mawalan ng malay, na naginip ang alien tungkol sa kanyang anak na naiwan. Pagkatapos ay nagising na nasa harapan na niya sila Momo at ang lola nito. Sinasabi ni Momo sa kanyang lola na alien ang nasa harap nila at totoo ang mga ito. Ganun pa man pinipilit ng kanyang lola na ito ay isang kapa. Tumayo ang alien kaya naghanda sa pakikipaglaban ang lahat, pero nang makita ng alien ang inihandang pagkain para sa kanya ay napaiyak ito at sinabi na ngayon lamang may nag-asikaso sa kanya ng ganun. Kinagabihan, sabay-sabay silang naghapunan pero naging magulo dahil ang lahat ay nag-aaway sa ulam. Maya-maya ay kinwento ng alien na meron siyang malaking problema sa pera dahil may sakit ang kanyang anak at laging nangangailangan ng dugo, sakit na siyang ikinamatay ng kanyang asawa. Ayon dito ang kanyang planeta ay sinira na ng digmaan kaya sa ibang planeta sila naghahanap ng trabaho.
kaso dahil mahina ang kanyang katawan ay walang tumatanggap sa kanya kaya mga ilegal na trabaho lamang ang kanyang nakukuha. Iminungkahi ni Ocaron na ibenta muna ang kanyang talong para matulungan ang alien pero tinutulan ito ni Momo. Sinabi ni Momo na maayos na trabaho ang tunay na kailangan ng alien at hindi pera. Nagpasalamat ang alien kay Ocaron pero sumang-ayon ito kay Momo. Aalis na sana ang alien pero pinigilan ito ni Seiko. Sinabi ni Seiko na may kaamoy ang puting dugo ng alien at binigyan ito ng gatas. Nang ininom ng alien ang gatas ay nalaman nito na katulad nga ito sa kanilang dugo. Hindi makapaniwala sina Ocaron at Momo sa kanilang nalaman. Sinabi ni Seiko sa alien na kukuha siya ng isang baka para sa kanya bago umalis. Napaiyak ang alien sa sobrang tuwa. Nang sumakay na sa kanyang spaceship ang alien dala ang baka ay sobrang nagpasalamat ito sa kanilang lahat. Sinabi nito na tawagin lamang siya kung kailangan nila ng tulong. Pagkatapos noon ay lumipad na ito sa labas ng kalawakan. Nang tanungin ulit ni Momo ang kanyang lola kung naniniwala na ba ito sa alien, sinabi nito na hindi pa rin dahil isa yung yokai na kappa. Maya-maya, nakiusap si Momo kasama sina Ocaron at Aira kay Seiko na bilhan sila ng bagong uniforme. Bagamat pumayag si Seiko na bilhan sina Ocaron at Aira ng uniforme ng walang bayad, sinabi ni Seiko na bibilhan lang niya si Momo kung gagayahin nito si Hiroshi Abe dahil napansin niyang balak nitong abusuhin ang kanyang pera. Sumunod naman si Momo sa kahilingan ng kanyang lola at napilitang magbukas ng pinto para sa bisita habang ginagawa ang panggagaya. Pagbukas ng pinto ay nagulat si Momo nang makita si Gigi. Ayon kay Seiko ang lalaki ay ang kababata ni Momo at first love na labis namang ikinagulat ni Ocaron. Nang muling makita si Gigi ay labis na nagulat si Momo. Habang napansin naman ni Ocaron ang hitsura ng binata na sa tingin niya ay nagpapahiwatig ng kakisigan, gayunpaman, siya at sina Momo at Aira ay hindi natuwa sa biglaang pagtaas ng enerhiya ni Gigi nang makita ang ekspresyon ni Momo sa pintuan. Matapos sabihan ni Seiko si Gigi na maging komportable sa kanyang tahanan, nabigla si Momo nang malaman mula sa kanyang lola na si Gigi ay titira sa kanila. Ang balitang ito ay ikinagulat din ni Ocaron. Habang maling akala naman ni Aira na ang paglipat ni Gigi ay senyales na nagtitipon si Momo ng mga tauhan para sa isang malaking laban. Kaya't umalis siya ng bahay na may panata na pigilan si Momo, na ikinainis naman ni Momo dahil kailangan niyang harapin sina Aira at Gigi. Naghanda nang umalis si Ocaron ngunit sumunod muna siya sa kahilingan ni Momo na magsabi ng kita-kits ulit bukas sa kanya, na nauwi sa pagiging awkward. Humingi ng paliwanag si Momo mula kay Seiko tungkol sa pagtira ni Gigi sa kanila. Inulit ni Seiko na nangyari ito dahil na ospital ang mga magulang ni Gigi, at natutuwa siya sa mga papuring ibinibigay nito sa kanya habang sila'y kumakain. Habang naghuhugas sila ng pinggan, ipinahayag ni Gigi ang kanyang pagsisisi sa panunukso niya kay Momo noong kanilang kabataan at ibinunyag na nagkaroon siya ng kakayahang makakita ng mga espiritu. Nagulat si Momo sa revelasyong ito at nagtanong kung nakakita ba siya ng isang gintong bayag. Nagulat si Gigi sa bastos na tanong kaya sinabi ni Momo na kalimutan na lang ito. Pagkatapos ay ikinwento ni Gigi ang naranasan niyang pagpapahirap mula sa isang masamang espiritu sa kanyang tahanan. Nagkakasakit na ang kanyang mga magulang kaya humingi na sila ng tulong sa 5 sikat na exorcist, pero 3 sa mga ito ang kinitil ang sariling buhay pagkatapos. Ito ang nagtulak sa kanya upang humingi ng tulong kay Seiko. Dahil sinabi ng mga exorcist na siya na lang ang huling pag-asa niya. Matapos ibahagi ang kanyang kalagayan ay humingi ng tawad si Gigi sa kanyang mga pang-aasar noon at sa pagdamay kay Momo sa kanyang mga problema. Tiniyak ni Momo sa kanya na may kakayahan ang kanyang lola na talunin ang masamang espiritu. Gayunpaman, ipinaalam ni Seiko kay Momo na siya ang haharap sa hamon na ito dahil ang kanyang kapangyarihan ay epektibo lamang sa loob ng Kamigowi City. At iminungkahi na ang kakayahan ni Gigi na makakita ng mga espiritu ay maaaring konektado sa kintama ni Ocaron. Nag-alok din siyang bibilhan si Momo ng mga bagong uniforme kung papayag siyang gawin ang misyong ito. Pagkatapos mailipat sa paaralan ni Momo, batak na nagpakilala si Gigi sa kanyang mga bagong kaklase, na agad namang nauwi sa panliligaw sa isang babaeng kaklase. Pagkatapos nun ay pinaupo na siya sa tabi ni Momo na sinusubukan siyang hindi pansinin. Habang sina Miko at Muko naman ay binola agad ni Gigi para makuha ang loob, biglang sinabi ni Gigi na magkasama sila sa bahay ni Momo at may relasyon sila nito na may basbas ng kanilang mga magulang. Labis itong ikinainis ni Momo at sinakal si Gigi. Samantala, si Ocaron ay nababahala sa posibilidad na putulin ni Momo ang pagkakaibigan nila kung magiging kasintahan ito ni Gigi. Dahil si Gigi ang first love nito, para ilihis ang kanyang isip,
Palihim siyang nag-ensayo pagsapit ng pananghalian, kaso nasira ang kanyang konsentrasyon nang biglang sumama si Momo sa kanya para mananghalian, pero ang tunay nitong layunin ay pigilan ang nakaraang insidente kay Ira. Bigla siyang inalok ni Momo na subuan at labis siyang nagulat, kaso nang akmang tatanggapin na niya ang alok ay dumating si Gigi at binigyan si Momo ng paborito nitong yogurt, na labis naman itong ikinatuwa. Palibhas ay labis na nasaktan sa nakita niyang pag-e-enjoy ni Momo kasama si Gigi. Lumayo si Okaron na nagdedesisyon sa sarili na dumistansya na kay Momo mula ngayon. Ganun pa man napahinto siya nang mapansin ng isang anatomical model na patungo sa kanya at tumakbo pabalik kay Momo para magbabala tungkol sa paglapit nito. Nagulat si Momo at naghandang gamitin ang kanyang kapangyarihan para pigilan ito, ngunit hinili siya ni Gigi papalayo sa panganib. Nang lumundag ang anatomical model ay nakita ni Momo ang isang kumikinang na bagay na nakakabit dito, na pinaniwalaan niyang kintama ni Okaron. Sinubukan niyang pigilan ang kupal pero nahila siya ng bilis nito kasama si Gigi. Kaya hinabol sila ni Okaron sa pagsisikap na iligtas si Momo. Nagpa siya na magbagong anyo si Okaron bilang Turbo Granny para maabutan sina Momo at Gigi, na nahihirapan pa rin na makontrol ang tumatakas na kupal. Kaso nagawang makalayo ng anatomical model nang dumaan ito sa mga bubong. Ginamit ni Momo ang kanyang psychic power para kumapit kay Okaron at makaiwas sa mga panganib na nakaabang sa kanilang daan. Natakot si Gigi kay Okaron pero kumalma din agad nang ipaliwanag ni Momo na si Okaron ang tinatawag niyang halimaw. Tinulungan ni na Okaron at Gigi si Momo na hatakin ang anatomical model na tumatakas. Kaso kinalas ng kupal ang kanyang katawan kaya nagawa nitong makatakas sa hawak ni Momo. Gayunpaman, naiwan nito ang kanyang puso na pinisil ni Momo para mapasigaw ito at mahanap. Sa huli, natagpuan ng tatlo ang anatomical model sa isang junkyard. Sinabi ni Momo dito na wala silang masamang intensyon at sinabing gusto niyang tingnan ang gintong bola na nakakabit sa kanyang baba. Biglang may narinig silang boses ng isang babae mula sa basura na tinatawag ang anatomical model na Taro. Dali-daling sumugod si Taro sa basura para iligtas ang babaeng anatomical model na tinatawag naman niyang Hana. Nasabik siyang makita. Ipinagtapat ni Taro ang kanyang nararamdaman para dito kahit na pinipilit siya nito na bumalik na sa eskwelahan. Habang nangyayari yun, napaisip si Okaron sa koneksyon ng mga sinabi ni Taro kay Hana at sa sarili niyang damdamin para kay Momo, na nagdulot ng pamumula ng kanyang muka. Inuwi ng tatlo si Hana sa bahay at nagmakaawa kay Seiko na kupkupin ito. Ipinaliwanag ni Momo na pumayag lang si Taro na bumalik sa kanilang paaralan dahil pinangakuan nila ito na pagtatagpuin sila ni Hana paminsan-minsan. Nilinaw din niya na ang kumikinang na bola na dala nito ay isang palamuti lang pala sa Pasko at hindi ang kintama ni Okaron. Pumayag na si Seiko na manatili doon si Hana at naghanda na ng hapunan. Si Momo ang nautusan na maghanda ng lamesa at habang ginagawa niya ito, nagkomento si Gigi sa kahangahangang kapangyarihan nilang dalawa ni Okaron. Pagkatapos nun ay muling naging malapit sa isa't isa sina Momo at Gigi at nagkulitan. Dahil dito ay naalala ni Okaron ang pagtatapat ni Taro kay Hana at nakaramdam siya ng kagustuhan na magpapansin. Sinabi ni Okaron na hindi siya magpapatalo. Sabay kanta ng theme song ng Slam Dunk kasama si Gigi. Kaso pinagalitan sila ni Seiko dahil masyado daw magulo. Biglang inutusan ni Seiko si Momo na mag-impake na ng mga damit panloob para sa pagpunta niya sa bahay ni Gigi, na naging dahilan para malaman ito ni Okaron at nagselos ng malala. Ganun pa man ang ipaliwanag ni Momo ang tungkol sa masamang espiritu at nang alukin na sumama ay bumalik ang sigla ni Okaron. Pagsapit ng hating gabi sa eskwelahan, may mga estudyante na nag-ghost hunting. Maya-maya ay nakita ng mga ito si Taro na tumakbo palabas at sobrang natakot. Kaso sa sobrang kasabikan na makita si Hana ay aksidenteng nabangga ng truck si Taro. Samantala, sa bahay ng mga Ayase ay naghihintay si Momo kasama si Hana. Tinitiyak na darating si Taro at nangangakong mananatili sa tabi niya hanggang sa dumating ito. Kinabukasan, sa wakas ay dumating si Taro. Humingi siya ng paumanhin kay Hana sa pagiging late at ipinaliwanag ang nangyari. Nang magising si Momo mula sa pagkakaidlip ay nakita niya na nilalaplap na ni Taro si Hana. Samantala, si Gigi ay gising na gising pa rin at hindi makatulog dahil pinagmumulto ng imahe ng espiritong nagkukubli sa kanyang bahay. Because of him. Maya-maya sa tren papuntang baryo ni Gigi, ayaw na ni Okaron makipaglaro kay Momo at Gigi ng baraha dahil lagi siyang talo. Dahil dito ay naglabas na lang ng mga merienda si Gigi at masayang nakipagkulitan kay Momo.
Para pigilan ang sarili na magselos ay itinoon na lang ni Ocaron ang kanyang isip sa pagbawi ng kanyang bayag, kaso nang kausapin siya bigla ni Momo ay napasigaw tuloy siya ng bayag dahil sa kakaisip nito, inakala ni Gigi na ito ay isang bastos na biro, ngunit mabilis na nilinaw ni Momo na hindi yun ang kaso. Nang magsimula muli ang dalawa na magkulitan, sinubukan ni Ocaron na ibalik ang atensyon sa kanya sa pamamagitan ng pagbanggit sa paksa ng Tsuchinoko, saglit niyang nakuha ang interes ni Momo. Ngunit nang binanggit ni Gigi ang isang dambana na nakalaan sa Tsuchinoko sa kanyang baryo ay muli nitong naagaw ang atensyon, determinado si Ocaron na hindi magpahuli, kaya binanggit niya ang isang dambana na nakalaan naman sa kapa. Ito ay nakapukaw sa interes ni Gigi, na pagkatapos ay nagtanong kung umiiral din ba ang cryptid na si Nessie. Kagulat-gulat na natagpuan ni Ocaron ang kanyang sarili na nasisiyahan sa pakikipag-usap kay Gigi, na nagpahayag ng kanyang respeto at paghanga sa kaalaman ni Ocaron bilang isang kaibigan. Nang mapansin na tinawag siyang kaibigan ni Gigi ay muling bumalik si Ocaron sa pagiging mahiyain. Sinabi ni Ocaron sa kanyang isip na sana ay naging kupal na lang si Gigi para mas madali itong kainisan. Pagdating sa nayon, kuminang ang mga mata ni Momo sa tuwa nang makitang distrito ng mga hot spring ang lugar. Ipinaliwanag ni Gigi na ang mga hot spring ay konektado sa pag-aaral ng kanyang ama sa mga bulkan kaya lumipat ang kanilang pamilya sa nayon. Pagkatapos nun ay umakyat sila sa sunod-sunod na matatarik na hagdan hanggang sa marating ang bahay ng Enjoji. Dahil walang kakaibang nararamdaman si Momo, iminungkahi niyang magpahinga muna sila. May napansin si Ocaron sa kakahuyan pero napilitan siyang balewalain ito dahil tinawag na siya ni Momo. Hinalughog ni Momo ang buong bahay para sa anumang senyales ng paranormal na aktibidad pero wala siyang nakita. Naisip ni Momo na baka nagtatago ang multo kaya nahihirapan siyang makita ito. Sinabi ni Momo na senyales ito na madali lang itong talunin. Maya-maya ay biglang nagpasya si Momo na magpunta sa hot spring at agad na umalis. Dahil dito ay inaya na lang ni Gigi si Ocaron na maglaro ng soccer. Habang tinuturuan ni Gigi si Ocaron kung paano sumipa ng bola. Biglang tinanong ni Gigi kung may gusto ba si Ocaron kay Momo. Sumagot si Ocaron na iginagalang niya si Momo at espesyal ito sa kanya, na nagtulak naman kay Gigi na banggitin ang lahat ng gusto niya kay Momo. Nainggit si Ocaron kaya nagbanggit din ito ng mga gusto niya kay Momo, hanggang sa mauwi sila sa paligsahan ng kung sino ang mas may gusto kay Momo. Samantala, habang inuusisa ni Momo ang mataas na bakod sa hot spring ay may pumasok na mga manyak na manong. Pagkatapos ay pinakita si Gigi na sinakal si Ocaron para pilitin na sumuko. Sinabihan ni Ocaron si Gigi na tumigil muna, para ituro ang napansin niyang misteryosong istruktura na konektado sa bahay. Sa hot spring, nalaman ni Momo na mixed bath pala ang kanyang pinasok na hot spring. Kasabay nito ay inuusisa na nina Ocaron at Gigi ang kakaibang pader at nagpasya si Gigi na sirain ito. Balik sa hot spring, tinanong ng isang manong si Momo kung may alam ba ito sa mga buwaya. Pagkatapos magtanong ay biglang nagsilapit ang mga manong na parang buwaya at sinunggaban si Momo at inilubog sa ilalim ng tubig. Samantala, natapos ng sirain ni Gigi ang dingding at natuklasan nila sa loob nito ang isang silid na puno ng mga talisman. Dahil dito ay napagtanto ni na Ocaron at Gigi na may mas malalim na lihim pa sa loob ng bahay.